Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Media Patrol. Nandito naman po tayo at magkakasama sa loob ng isang oras para sa opinyon, talakayan, nilaing ng bayan. Tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umagas, tanghali, maging sa gabi, tayo'y magkakasama-sama dito po sa ating programang Media Patrol. Ngayon po ay Biyernes, September 5, 2025. At tayo ay nagpapasalamat dahil sa kasalukuyan ay tila nagsimula na po ang ating pag-asa diyan po sa lungsod ng Maynila. Ito pong programang Pinoy ni Sir Ed Pangilinan. At talaga naman tayo po ay si Sir Ed naman batid po natin na ito po ay batang-bata pa pero veterano na po sa usapin ng pamamahayag dito po sa Metro Manila, ganun din po sa mga karatig lalawigan na kung saan talagang siya po ay ating makakasama na dito po sa ating Paranaque Net Radio Worldwide. So, ganun din po yung ating mga kasama sa ating kasamaan sa PDMA Isaya, no? Oo, galing po sa iba't ibang lungsod dito po sa Metro Manila, and of course naman sa iba pang ating mga kasama dito po sa lugar ng Cavite, yan po sa lugar ng Laguna, maging dito po sa lalawigan ng Bulacan, Pampanga, at ganoon din po sa lugar ng Rizal. At tayo naman po ay nagpapasalamat sa ating mga kasamaan sa Paranaque Net Radio Worldwide, lalong-lalo na po ang ating mga Unit 1, Unit 2, Unit 3, Unit 4, Unit 5, at Unit 6 at 7, na kung saan tayo po ay katatapos lang po natin na magkaroon ng meeting para pag-usapan ng ating 7th anniversary this coming October 2025. At ngayon naman po ay Biyernes. Batid po natin na dito sa Metro Manila ay maganda po ang panahon sa loob ng maghapon. Bagamat natural na po yun, paminsan-minsan babagsak biglang babagsak ang ulan, pero pangkalahatan ay smooth ang panahon ngayong weekend. At batid po natin sa usapin po naman ng traffic, ano? At dito po tayo sa Metro Manila, yung usapin ng traffic ay i-consider po natin na ito po ay hindi na balita, kundi araw-araw na natin na kasama natin sa ating pagpasok mula sa trabaho, paglabas mula sa trabaho, ay atin na pong makakasalubong ang iba't ibang ori ng sasakyan. Ganun din po yon sa usapin ng traffic, ay talagang yun po ay ating kasama na araw-araw. Ayan, so bago po tayo magpatuloy, magbibigay po muna tayo ng maiksing patalastas. Siyempre, Paranaque Net Radio Worldwide. Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Oh, Paranaque Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. At
Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque, Netredyo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Paul Paranaque, Netredyo Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Pagkasama si Gaspar Latam, laging handang maghatid ng totoo. Ayan, so okay, so tayo po ay tuloy-tuloy na po tayo sa ating programa. At siyempre, regards po natin itong napakasipag, napakabibo, napakagwapo pa na miyembro ng Mayor Action Support Group na ito pong si Justin Trinidad, diyan po sa lugar ng La Huerta. At siyempre, regards na rin po natin ang kanyang mga kasamahan sa panguna po ni Sir Arman Salazar ng Mayor Action Support Group. So, regards po natin itong si Justin Trinidad. So, doon po sa ating mga kaibigan, batid po natin na mainit ang pinag-uusapan pa rin tungkol dito sa usapin ng korupsyon. Ganun din po sa yung pong sa bahagi ba ng mga kontraktor ng DPWH. So, ang nakakalungkot lang actually nakakalungkot dahil hindi po ako natutuwa. Bagamat sabihin po natin na issue na po yung tungkol sa usapin ng korupsyon. Pero ilan po sa ginagawa ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga radicals naman, sabihin po natin, itong mga nagpro-protesta na bagamat sabihin natin na may karapatan naman po tayo para magprotesta, ang problema po karamihan yata sa mga ito ay estudyante. So mag-aral po sila sa mga pampublikong universidad na supposed to be sila po ay mag-focus kung ano po ang kanilang tinuturo sa loob ng universidad. Hindi po yung pupunta po sila doon sa lugar ng Pasig para sila po ay mag-rally at pagkatapos sila po ay magbabato kung ano-ano doon po sa property nung di umano ay nagkasala at actually involved doon po sa usapin ng mga sabi nga po nila sa usapin ng mga kontraktor na naging bahagi ng magiging problema sa usapin ng korupsyon. Pero sa katulad natin na hindi pa naman tayo nasa person in authority para tayo ay sabihin po natin na magbigay ng desisyon o kaya sabihin po natin na sila ay husgahan, sana tayo naman po ay nakikiusap sa kapwa natin Pilipino na maging hinay-hinay lang po tayo. Inuulit po natin, wala po tayo sa usapin ng problema, sa usapin ng tinatawag na freedom of expression, freedom of the press, o kung anuman uri ng demokratikong pamamaraan. Pero ang hindi ko lang po gusto, yung gagawa po kayo ng hindi maganda doon po sa ating pagrarally, di ba? Katulad yan po sa pamilya ng Diskaya. Batid po natin na malinaw naman na nahalata po natin na sila po ay nakikipagkutsyabahan doon po sa mga illegalista. Pero dapat wag po natin ilagay sa sarili natin ang paghuhusga
Bagkos, ipaubayan natin doon sa mga taong nararapat para magbigay ng tamang desisyon sa pamagitan pa rin po sa ilalim pa rin po ng batas na umiiral sa ating bansa. Iyon lang naman po ang hinahangad natin. Iwasan po natin yung masyado na tayong nakakasagasa ng sobra-sobra at inaabuso na yung karapatan na ibinigay sa atin ng ating demokratikong bansa o demokratikong pamamaraan para sa ating bansa naman. Ganun din po sa mga ordinaryong Pilipino, di ba? Iyon naman po ang malinaw. Kaya tayo ay nakikiusap na wag po tayo masyadong mainit. Bagkos tayo po ay sumubaybay sa kaganapan, ipaubaya po natin yan sa Senado, ipaubaya po natin yan sa Kongreso, at ipagkatiwala din po natin sa magiging hatol ng hustisya ng ating bansa naman. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo at siyempre, yung pong ating kaibigan na nasa online, regards po natin, sila Ramil Obra, ganun din po yung mga kasama natin, yung mga kaibigan natin dyan sa City Government of Parañaque. At siyempre, regards din po natin, yung ito pong si Teresita Vargas, galing po dyan sa lugar ng Baclaran, regards ko po kayo. At mabuti na lang, ito pong si Teresita ay biglang lumitaw, naalala ko po tuloy yung mga pagbabagong nagaganap dyan po sa lugar ng Baclaran, lalong-lalo na po dyan po sa along Rojas Boulevard, Redemptorist Road, Quirino Avenue, along LRT, yung tinatawag na Pasay Top, ay talaga naman ang mga yung pong tinatawag natin ng mga naghahanap buhay yan, ay sila po ay nasa tamang lugar na, at yung pong kanilang tawag doon, yung kanilang disiplina, respeto sa mga alagad ng batas natin, dyan po sa lugar ng Baclaran na nagpapatupad noon sa usapin ng barangay clearing program, sa usapin ng paglilinis ng lugar naman, ay sila po ay sa kasalukuyan maayos na po ang kanilang kalagayan dyan po sa lugar ng Baclaran. Palakpakan po natin. At ako naman po ay nagpapasalamat kasi nasubaybayan po natin mula noong May, kailan ba nagkaroon tayo ng election? May 9, ano? Na kung saan ito pong Maynila, sa alam ko, sa lugar po ito ng ating kasamang si Ed sa Manigo, Pangilinan naman, yung pong sasapinong naging outcome ng eleksyon po dyan, na kung saan ang nangibabaw nga po, ito pong si Isko Moreno. So, no question po tayo kay Isko dahil batid po natin na si Isko naman talaga ay hinog sa panahon, at yung po naman pinalitan niya na si dating Mayor Hani Lacuna naman, ay in short, tinalo niya. Opo, pero pagkatapos ng eleksyon, nakita po natin kung anong mga hakbang mabilis ang pamamaraan nito pong si Isko Moreno, kung paano niya po nalinis ang buong Maynila, kung paano niya po talagang nagkaroon ng massive na pamamaraan para yung di umano pagkukulang ng dating administrasyon ay mapunuan kaagad nito pong si Isko Moreno. Opo, so hindi naman nagkamali dahil kung pumunta po tayo dyan sa lugar ng Maynila, ay talagang ibang-iba po ang pagbabago mula po nang umupo itong si Isko Moreno. Opo, so hindi lang po natin nagustuhan yung pong nangyari dyan dahil sa usapin pa rin ng politika, yung hindi po naging kakampi ni Isko during the election period, na kung saan ito pong si Congressman Joel Chua, ay tila nagkakaroon po sila ng bangayan tungkol po doon sa standing nila diyan po sa kanilang distrito, lalong-lalo na po doon sa pinatibag na barangay na napakaganda naman, na di umano ginastusan na more or less ay 20 million, ay tila pinagiba ng kasalukuyang ang mayor naman. Opo, so tila mainit ang laban ng kung tutusin. Opo, ngayon, after several weeks or month, nung isang linggo, ay nabalitaan natin na tila nagkaroon ng magandang pag-uusap ito pong dalawa na pareho namang binoto ng taong bayan diyan po sa lugar ng Maynila. So, iyon po ang the best na nakita ko. Total, tapos na po ang eleksyon,
lahat ng nanalo, dapat tulong-tulong na lang na makapagserbisyo diyan po sa mga taga Maynila kaysa puro bangayan ang kanilang ginagawa sa loob ng ilang linggo. Kaya po, eto pong si Isko Moreno at iba pang nanalo diyan po sa lungsod ng Maynila, ay mas maganda pong tulong-tulong na lang po kayo kaysa kayo po ay laging nagbabangayan. Regards ko po kayo. Ayan. So, lilipat naman po tayo dito sa lugar ng Camarinesor. So, ang lugar na po ng Camarinesor, sa pagkakalam po ng inyong lingkod, ito pong Camarinesor, ang mga magagaling po rito, mga lingkod bayan, sa kasalukuyan, ay ito pong mga, sabihin po natin, siyempre, ito pong talagang napakatagal ng mga nanunungkulan, ito pong sila, ang pamilya Villapuerte, ganun din po yung pamilya ng Puente Villa, dyan po sa lugar ng Camarinesor, at siyempre, nadagdagan na po ng iba dyan, sa panguna pa rin po nila dating Vice President Lene Robredo, na sa kasalukuyan po siya ay mayor ng City of Naga. At batid po natin na ngayon po ay September, yung pong tinatawag na ina ng Bicol Region, na ito pong kapista ng ina ng Piña Francia, ay tila kasalukuyan tuloy-tuloy po ang kanilang paghanda. At sa darating na mga araw, sabihin po natin na September 12 hanggang 21 ay tuloy-tuloy po ang celebration ng nasabanggit na kapistahan naman. So ngayon, sa pamagitan po noon, hangad po natin. Dahil hindi naman po lingid sa kalaman na tila ay nagsisilibasan na rin po. Yung pong yung pong sausapin pa rin po ng corruption, doon po rin sausapin ng mga proyekto mula po rin po sa DPWH na sinasabi nga po sa iba't ibang lugar dyan ay tila nagsisilabasan na rin po na mayroon pong mga kapabayaan o mga pagkukulang, at ang iba naman ay tila hindi po talaga naging satisfied doon po sa mga proyekto ng DPWH dyan po sa Region 5, lalong-lalo na po dyan sa lalawigan ng Camarinesor. So, ang akin lamang, ang punto ko po rito, siyempre, nandiyan na po yung tuloy-tuloy na po yung sabihin po natin, yung pag-arangkada nung validation, ganun din po sa pag-arangkada nung sabihin po natin, yung pag-iimbentaryo ng mga ginawang proyekto dyan po sa lalawigan ng Camarinesor. Batid po natin na sila naman po ay aabotin kung ano po ang ginagawa dito sa Metro Manila, dyan po sa lugar ng Bulacan. Ito po ay bababa rin po sa iba't ibang region para tuluyan ng, sabihin po natin, matuldo ka na yung pong mga hindi tamang ginagawa ng mga empleyado o mga tauhan ng DPWH, ganun din po ng mga contractor, and of course, doon po sa mga local politician natin, diyan po sa lalawigan ng Camarinesor. Inuulit ko po, yung mga pamilyang kilala dyan, na sinasabi nyo nga po na talagang nagmamahal kayo sa Bicol Region, lalong-lalo na po dyan sa Camarinesor, total, matagal na rin po kayo nanunungkulan, hindi naman po siguro masama kung yung pong nais ninyo na mapaunlad ang lalawigan ng Camarinesor, sana yung po ang gawin nyo na ng prioridad, dahil sa pamagitan ng pag-asinso ng lalawigan ng Camarinesor, siyempre ito po ay magiging landmark o napakalaking performance bilang mga lingkod bayan dyan po sa nabanggit na lalawigan. Opo, so ito po ay nabanggit natin, inuulit natin, nabanggit po natin bilang panawagan na po doon sa ating mga lingkod bayan, na inuulit po natin, sana tapusin na po yung katiwalian, lalong-lalo na po sa usapin ng DPWH at iba pang proyekto na di umano ay nagkakaroon po ng katiwalian. Ayan, tuloy-tuloy na po tayo sa ating programa. Ngayon po, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:30 ng gabi. Dito lamang po yan sa ating programang Media Patrol. Ayan, talaga naman nagiging tayo, no? So, doon po sa ating mga kaibigan, lalong-lalo na po itong ating kasamang, di ba, na si Sir Ed. Regards po natin, At doon po pala sa ating mga nagtatanong,
Di ba? Marami pong nagtatanong tungkol po dito sa lungsod ng Parañaque, tungkol po sa mga kaganapan dahil sa ilalim po ng pamumuno ng ating butihing mayor naman, Edwin Olivares, ay talaga naman nakikita po natin kung ano po ang kanilang araw-araw na ginagawa dito po sa lungsod ng Parañaque. Ang katunayan po dyan ay napakarami talaga. Halos mula po Lunes hanggang Linggo, ang butihing po ng lungsod Mayor Edwin Olivares ay halos hindi po nagpapahinga yan para umikot ng umikot doon po sa 16 na barangay ng lungsod ng Parañaque para tingnan ang bawat kanto, bawat barangay, bawat ilog at iba't ibang lugar na pwedeng nagkaroon ng problema nung nakaraang pagwaha. Ang butihing Mayor Edwin Olivares ay tuloy-tuloy po nila itong ginagampanan. At kung kayo po ay talagang i-double check niyo po ang kanilang ginagawa, pumunta po kayo sa FB page ng butihing Mayor Edwin Olivares para malaman ninyo ang kanilang araw-araw na ginagawa para mapagsilbihan ng tapat ang mga mamamayan ng lungsod ng Parañaque. Okay, so Mr. Chairman, patalastas please. Drug Free World. Mamahalin niya raw ako habang buhay kung hihit-hit kami ng crack. Diyan ka lang! Tumahimik ka! Tahimik! Wala kang kwenta! Isa ka lang! Mahal kita! Tumigil ka sabi! Sinusubukan Tama ko na! tumulong! Asan ang pera? Oo, ito na. Bakit mo siya tinatanong? Ha? Tignan natin. Sige. 50. Pulis to! Sumuko na kayo! Meron kami warrant! Sumuko na kayo! Clear! Clear! Sumuko ka na! Itaas ang mga kamay at tumarap sa pader! Sabi nila hindi masama ang isang tira. Sabi nila hindi naman masama ang isang tira. Nagsinungaling sila. Ipaalam sa inyong mga anak ang katotohanan tungkol sa mga droga. Drug-free. Sabi nila, pag nag-drugs ka, cool ka. Bakit ka na papasok sa kwarto mo? Nagtanong lang ako. Tumigil ka nga, ma! Huwag mo ako sabihan tumigil! Tatanong mo ako! Bumalik ka dito, anak! Sabihin mo sa mukha ko, pare! Ha? Ano? Ha? Hoy! Ano bang problema mo? Bahala na nga kayo! Hoy, gising na, antukin. Makinig sa klase ko. Sabi nila, kapag nag-drugs ka, cool ka. Nagsinungaling sila. Alamin ang katotohanan tungkol sa mga droga. Drugfreeworld.org. Sabi nila, ang heroin ang pinakamasarap na high na mararamdaman ko. Sweetheart? Sweetie! Sweetie! Makinig ka sa akin! Sabi nila, ang heroin ang pinakamasarap na high na mararamdaman ko. Nagsinungaling sila. Alamin ang katotohanan tungkol sa heroin. Drugfreeworld.org.
Sabi nila, kung maglalasing ako, magiging tunay na lalaki ako. Sabi nila, kung maglalasing ako, magiging tunay na lalaki ako. Nagsinungaling sila. Alamin ang katotohanan tungkol sa mga droga. Drugfreeworld.org. Sabi nila kung gagamit ako ng coke, makakapag-party ako buong magdamag. Ang ganda. Salamat, ma. Sige, anak. Mag-enjoy tayo mamaya. Okay ka lang ba? Oops, teka. Sige na, girl. Bilis. Buksan mo na to. Ayoko. Sabi nila kung gagamit ako ng coke, makakapag-party ako buong magdamag. Nagsinungaling sila. Alamin ang katotohanan tungkol sa cocaine. Drug-free world. Mamahalin niya raw ako habang buhay kung hihit-hit kami ng crack. Ano ba? Diyan ka lang! Tumahimik ka! Tahimik! Wala kang kwenta! Isa ka lang! Mahal kita. Tumigil ka sabi! Tama Sinusubukan na! ko tumulong. Asan ang pera? Oo, ito na. Bakit mo siya tinatanong, ha? Sige natin. Sige. 50. Pulis to! Sumuko na kayo! Meron kami warrant! Sumuko na kayo! Clear! Clear! Sumuko ka na! Itaas ang mga kamay at tumarap sa pader! Mamahalin daw niya ako habang buhay kung sasabayan ko siyang humit-hit ng crack. Nagsinungaling siya. Alamin ang katotohanan tungkol sa crack. Drugfreeworld.org. Nagbabala naman ang HSS na mahigpit na ipinagbabawal sa loob ng Kampo Krami ang anumang accessories na inilalagay sa mga plaka na makahaharang sa mga mahalagang detalye nito. Tiniyak ni Malang na matutuloy-tuloy ang operasyon sa mga sasakyan maging ito'y may service mobile, sasakyan ng mga opisyal at sa lahat ng may PNP issue decal. Anya, kapakanan pa rin ng publiko ang kanilang prioridad sa kanilang ipinatutupad na paghihigpit. So ito po ay isa naman pamamaraan. Siyempre, kailangan din po talaga na maging mahigpit sila dahil napakahirap naman kung sila ay malusutan ng mga yung pong tinatawag na mga sasakyang hindi sumusunod sa batas, lalong-lalo na po yung galing sa illegal o kaya mga karnap. So, tama lang yan. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. ESCO, sa mga contractors, bayad buwis o blacklisted. Aba, kontraktor mukhang nagpapakita ng gilas talaga itong si ESCO.
bayad buhis o blacklisted. Ito naman ang babala ni Manila City Mayor Francisco Esco Moreno Dumagoso sa mga contractors ng flood control na may unpaid taxes sa uutang sa city government na umabot sa 247 million. Aba, talagang malalaki ang utang ng kontraktor, Sa press conference na sinagawa, sinabi ni Dumagoso na batay sa report ng Office of the City Treasurer na nasa 305 contractors ng flood control projects ang hindi pa nagbabayad ng kanilang obligasyon sa city government na umabot sa 247 million, habang siyam naman ang nakapagbayad na ng umabot sa 8.9 million. Ang manasabing proyekto na isinagawa ngayong 2024 ay pinaglaanan ng pondo noong 2025 ay kabilang sa listahan ng sumbong sa Pangulo sa PH website. What will be the action of the city? We will make sure. Paalala at babala rin sa ibang ahensya ng gobyerno na itong mga hindi nagko-comply ng kumpanya will blacklisted of the City Engineering Office and the Office of the City Building Official anang alkalde. Dagdag pa ni Dumagoso na isusumite rin nila kay Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang kanilang reklamo na nagdeklara na rin ang pulisya na blacklisted ng mga tiwaling construction company. Dagdag pa ni Dumagoso sa naisumito rin nila kay Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang kanilang reklamo na nagdeklara na rin ng pulisya o blacklisted sa mga nabanggit na kontraktor. At alam mo, sa totoo lang, hindi ko alam na ito po palang may mga trabaho kahit pampublikong project yan, ay kailangan pa rin pala magbayad sa lokal na pamahalaan. Para ngayon ko lang ito na dahil yung iba, wala naman so ngayon lang pinangunahan Isko kasi naalala ko, ang paliwanag dyan nung, hindi ko nababanggit nung isang lokal na local executive na sabi nila para maging higit na maayos ang kanilang proyekto dahil pampubliko naman yan. Halimbawa, nagpapagawa ng kalsada, nagpapagawa ng tulay, nagpapagawa ng eskwelahan o anuman uri ng pampublikong building. So, instead na ibayad na taxes doon po sa lokal na pamahalaan, pagandahin na lang po yung trabaho nung mga kontraktor para total, iyan naman ay pampublikong building, so hindi na po sila nire-required na magbayad ng tax sa lokal na pamahalaan. Opo, pero ngayon lumalabas na batay sa ulat, more or less nasa 248 million ang dapat bayaran, samantalang sa kasalukuyan, ang tila nasisingil pa lang na lokal na pamahalaan ng lungsod ng Maynila ay more or less nasa 8 million pa lang ang kanilang nasisingil. At ang problema, tila mayroong pundagok dahil kapag hindi po sila magbayad ng tax, ay tila sila ay isusumbong kay Secretary Vince Dizon naman ng DPWH. So medyo may dagok po ito, may dagok. Okay, tuloy-tuloy na rin po tayo sa ating mga balita. P1 sa pagkawala ng mag-asawang negosyante, isa pa ay talaga naman 4 na police officer 1. Yung kay PAOK, 5 person of interest and tinututukan ngayon ng Presidential Anti-Organized Crime or Commission or PAOK sa pagkawala ng mag-asawang negosyante at kanilang kasosyo simula pa noong Hulyo taong kasalukuyan. Ayon kay PAOK Executive Director at Undersecretary Gilbert Cruz, isa sa mga PO na isang alias Jail na isang negosyante na kanilang nakilala sa Pasig noong Hulyo Asais. Tumanggi muna si Cruz na ibinyag ang buong pagkakilala ni alias J habang hinihintay pa nila ang paliwanag nito. Hindi lang naman siya, we are looking at more. Ang mahirap nito, PO1 pa lang, tila mga iba na ang galawan,
Opo, so samantalang PO1 ngayon, more or less tila umaabot ng 30K ang kanilang monthly salary. Pagkatapos nagsasideline pa ng iba't ibang illegal na gawain. Ano? Batay sa record, huling nakita si Henry Angelo Pantulina, 39 years old, Mrs. na si Margie, 38, at kasosyo na si Richard Cadiz, na sakay ng isang SUV noong Hulyo 6 sa Pasig. Galing ang tatlo sa kanilang bahay sa Bonifacio Global City sa Taguig at may transaction na alias Jet. So talaga naman na mukhang may lead na po sila, kaya lang ay tila mga miyembro po rin po ng PNP. Mabigat po yan. Kaya doon naman po sa mga ating men in uniform. Di ba? So, wag po kayong mas magmadali na yumaman. Wag po kayong magmadali yumaman kasi ganun talaga Kailangan natin magtrabaho ng tuwid para ibuhay natin sa ating mga pamilya. Kasi hindi lang ito ngayon na balita dahil nakakalungkot. Katulad nung isang police staff sergeant na na-assign sa Batangas, pag tuwing DO pala, nagsa-sideline sa lalawigan naman ng Bulacan bilang mga hold-upper. Ang bigat, ano? Police sa araw, pag DO, hold-upper. Ang bigat naman, ano? So sana wala namang ganyanan. So total kung ang sweldo ninyo 30K, madagdagan nyo lang po ng kaunti yan, sabihin natin kahit hindi yun na madagdagan yan, okay na rin po yan, pwede ng pambuhay ng pamilya kung sakalin may pamilya kayo. Kasi kung papasok kayo sa illegal, napakahirap, pasanin nyo po yan. At ang problema kapag kayo po ay nahuhuli, buong profesyon ninyo ay tuluyan na pong masisira. So, malungkot pero sana wala na pong madagdag sa mga nababalitang mga men in uniform ay nasasangkot sa mga ganitong gawain. Mabigat po yan sa kalooban. Di ba? Mabigat. So, okay. So, doon po sa ating mga kaibigan, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:48 ng gabi. So, malapit na po tayo magtapos. At batid po natin, inuulit po natin na tayo naman po ay nasa bahagi ng pamamahayag. Maraming mga isyu na dapat talakayin. Di ba? Pero ang bibigat ng mga isyu kung tutusin. Ang sabi nga po nung ibang viewers natin lumingon sa kanan, lumingon sa kaliwa, lumingon sa likod. Tumingin ng diretso sa harap. Ang nangingibabaw pa rin ay katiwalian sa gobyerno. Nangingibabaw at nangingibabaw pa rin lagi. Pero hindi na po tayo tututok doon sa katiwalian. Dahil kung lahat ng negatibo ay papatulan natin, lahat ng katiwalian ay susundan natin, baka pati tayo ay madamay. Kaya po siguro napakaganda tanggapin natin o susugan natin yung mga positibong kaganapan sa araw-araw na kaganapan. Ganun din po yung mga positibong hakbang na ginagawa ng ating kasalukuyang presidente na si Pangulong Bongbong Marcos. Wala naman po tayong magagawa kung tayo po ay kontra ng kontra. Dahil siya po ay manunungkulan pa naman hanggang 2028. Kaya po tayo ay nananawagan na mas maganda suportahan na po muna natin ang buong tapat
doong pagsunod sa kasalukuyang administrasyon para sa kanyang pag-alis sa darating na 2028, at least kahit papano ay magkaroon ng maliwanag na daan para sa mga susunod na manunungkulan, para sa mga susunod na henerasyon, para sa kabutihan ng ating inambayan. O, yun po naman ay salitang hangad natin na inaasahan sana hanggat maaari. Di ba? Opo, halimbawa, kung ang investigasyon na to sa usapin ng katiwalian sa DPWH at yung pong pirang nailaan dyan na napupunta lamang sa mga bulsa ng kontraktor, ng politiko, ng DPWH, ito po ay mailagay sa ibang higit na kailangan ng ating mga kababayan. So, malaking bagay na po ito. So inuulit po natin ang kasalukuyang takbo ng ating gobyerno. Makikita naman po natin kung ano ang ginagawa ng ating presidente. Sana lubusan po natin itong unapuwain na kaysa tuluyan po nating tutuligsain. Wala po tayong mararating. Dahil sa ayaw at sa gusto natin, siya pa rin po ang presidente mula 2022 at siya po ay magtatapos sa 2028. Kaya po hanggat maaari, anumang hakbang ng ating Pangulo na batid natin na matino naman, matuwid, pakinabang, mas maganda po na atin po itong suportahan. Ayan, okay. Doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:53 ng gabi. Dito lamang po yun sa ating programang Media Patrol. Ayan. At yung po ng ating mga kasama dito sa Cavite, sila Rectang Puna, sila Elsa Obispo, at iba pang ating mga kasama, so sana yung gusto kong gusto kong iparating, dahil alam niyo naman, Bacoor, Imos, Dasmariñas, diyan po sa Silang, pagkatapos Tagaytay, ganoon din po dito sa lugar ng Naik, dito po sa Kawit at Tansa, etc. Yung po ng ating mga paminsan-minsan nagiging natin tagahanga, tuloy-tuloy lang po tayo at kinukumusta ko rin po kayo. At ganun din po, may isa po tayong mga nasa online. Ito pong si Obildo Bernardo. Bakit hindi patapusin iyong investigasyon? Yung sabi po ni kasamang Bernardo, kaibigan po natin yan. So batid po natin na Ansin, sabi niya magkaroon na matapos na investigasyon. So ipaubaya muna natin sa kanila. So ganun din po sa dito po sa sa lugar ng kaibigan natin sa Malabon na Butas. Ito pong si Roland Peña. So regards po natin si Roland diyan po sa lugar ng Malabon na Butas at ang bahagi ng Caloocan. At batid po natin ang galawan diyan po sa lugar ng Malabon na Butas. Ang inyo pong lingkod Roland, ang inyo pong lingkod ay tumira diyan po sa lugar ng Matadero. Diyan po sa Matadero. Diyan po sa Malabon Cockpit Arena, malapit yan. Hindi ko lang kung Tunsuyo ba yan o Tero. So ang inyo pong lingkod, tumira po sa Malabon. Yun po ay 1988, naalala ko. Diyan po nasubukan yung tatag natin. Papasok tayo ng trabaho, ba?
Pag uwi natin, baha pa rin, pero walang ulan, mainit. Hindi baha, lubog pa rin pala. Oh, pasensya ka na, Roland Piña. Yun po ang karanasan natin dyan sa lugar ng Malabon. Ano pa naman to? Papasok ako. Bit-bit mo na yung sapatos, nakashort ka pa dahil lubog. Pag uwi mo, ganun pa rin. Lubog pa rin. Ay, nako naman. Yung naranasan natin dyan po sa lugar ng Malabon. So, tumira po tayo dyan, 1988. Umabot tayo ng medyo pabalik-balik lang tayo. Kaya yung ating kaibigan natin si Roland Piña dyan po sa lugar ng Malabon na Butas, regards po natin. Siya po ay ang maging director dyan po sa Malabon na Butas ng Philippine Digital Media Society. So, regards po natin si Roland Piña. At ganun din po pala naalala ko si Roy Lopez. Kumusta na kaya si Roy Lopez? Sila po yung natin? Halos sila yung ating tawag nito. Halos sila yung ating kasabayan sa pagpasok natin sa pagpasok natin sa industriya ng pamamahayag. Si Roy Lopez nakasama po natin sa People's Monitor. Sa ilalim po ng ating boss na si Ma'am Nida Cardona naman. Susana Roy Lopez, regards po natin. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, malapit na po tayo magtapos. At gusto po natin ipalam, ngayon po ay Biyernes, weekend, siyempre, yung pong mga kasama natin sa trabaho dito sa Metro Manila, sila po ay umuwi ng probinsya minsan, lalong-lalo na po dyan sa lugar ng Cavite, uwian naman yan, Batangas, dito po sa Quezon, ganun din po sa ibang bahagi ng Laguna. Yung po mga pumapasok dito po sa Metro Manila kapag ganitong Biyernes, sila po ay nag-uuwian. Actually, kahit sa kahit sa bandang Quezon, umuwi na po sila pag Friday ng gabi, kasi medyo alam ko mabilis na po yung nagiging biyahe dahil may mga may mga expressway, so malaking bagay. Ganun din po sa lugar ng Cavite, yung dulo ng Cavite, sa lugar ng Magallanes, maging Tagaytay, ay madali na pong nakakauwi ang ating mga kababayan na namamasukan dito po sa Metro Manila. At vice versa naman, yung pong ating mga kaibigan diyan po sa lugar ng Batangas, so nakakauwi na po tayo. In short, ito po nga tuloy-tuloy na isinasagawa ng ating Department of Transportation and itong DOTR. Ganon din po sana yung tuloy-tuloy na mga proyekto ng DPWH sa usapin ng kalsada. Malaking bagay na lang niya. Napakalaking bagay po talaga. Kaya lang, wala yan pa ba naman na balutan na ng talagang katiwala, massive setting na yan So, sa kasalukuyan, si Benz naman tila pansamantala munang hinold yung mga proyekto na yan. Pero alam naman natin na si Benz Station ay talagang magaling yan. So pagkatapos nilang mapag-aralan o ma-inventaryo ang lahat ng iyan, ay tuloy-tuloy na po yan. Kaya sana so yung mga malalayo dito sa Metro Manila na umuwi tuwing Biyernes ng gabi, so ingat-ingat lang po kayo sa biyahe. Ganun lang po siguro yan, Okay, so sa kasalukuyan po ang oras po natin ay ganap ng alas 9:59 ng gabi. So malapit na po tayo magtapos at doon po sa ating mga kababayan at ganun din po itong ating pamangkin na si Adelaida de la Cruz ay tila nanonood dyan po ito sa lugar ng San Jose del Monte, Bulacan, regards po natin, ito pong si Adelaida de la Cruz. Ganun din po siyempre ang ating mga pamangkin dyan at ang ating kamag-anakan dyan po sa lugar na may Kawayan, Bulacan, dyan po sa lugar ng Valenzuela, maging dito po sa bahagi ng Marolas at saka Marilao. So regards po natin sila.
Ayan, so tayo po ay magtatapos na sa ating programa, no? Ngayon po ay Biyernes, September 5. At yun na nga po, ingat-ingat po tayo lagi sa biyahe. At inaasahan po natin ang Sabado at Linggo, wala naman pong pasok. Sana maging maganda po ang ating weekend sa ating mga pamilya. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Media Patrol. Paranaque, Netreyo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Oh, Paranaque, Netradio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Paranaque, Netradio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque, Netradio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kung Paranaque, Netradio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Pagkasama si Gaspar Latam, laging